Tanghali na nang bumalik si Oscar sa kondo, kung saan sila tumutuloy ni Amanda. Naamoy niya mula sa kusina ang niluluto ng dalaga. Naramdaman naman ni Amanda na may nakatingin sa kanya, kaya lumingon siya. It was his husband. Hinitaan niya ito. "I cooked tinola. Ang sabi ni Papa, paborito mo daw iyon. Luto na ito kaya maghahain na lang ako sandali." He was dumbfounded when Amanda smiled, pero agad din nakabawi. "Pagod ako, Amanda. I'll just rather sleep." Nawala ang ngiti ni Amanda, lalo na makita niyang papunta ang asawa sa kwarto nito. Agad niya itong sinundan at hinawakan sa braso. Naramdaman ni Amanda ang pagkagulat nito. Nang lumingon ito sa kanya, ay saka pa lamang siya nagsalita. "Oscar, can we talk first?" Tinginan ni Oscar ang kamay ni Amanda na nakahawak sa kanya, bago ito tumingin sa mukha nito. "We are talking now, Amanda." "Oscar, pwede pong wag tayong maging ganito sa isa't isa. Alam kong ayaw mo ng kasal na ito." Nagyuko siya upang hindi makita ang pamumuo ng luha sa kanyang mata. Huminga siya ng malalim bago siya ulit tumingin dito at nagsalita. "But please don't treat me this way. Ganito na lang. Let's have a truce, please. If it didn't really work out, I'll file an annulment. At ako nang bahala magpaliwanag kina Daddy." Nagulat si Oscar sa sinabi ng dalaga. Tinitigan niya ito. He saw pain in her eyes. Nadagliring nawala. Naisip niyang epekto lang siguro iyon ng alcohol. Visual hallucination. Nagulat siya nang hatakin siya nito papunta sa dining area at pinaupo siya. "You're drunk. Humigop ka muna ng mainit na sabaw." Kinabukasan, papasok na si Amanda. Paglabas niya sa kanyang kwarto, ay nakita niya si Oscar na nakaupo sa sala. Nakabihis na ito. Nagtaka siya kung bakit hindi pa din ito pumapasok. "Oscar, bakit hindi ka pa pumapasok?" Lumingon ito sa kanya. "Let's go, Amanda. I'll drop you at your school." Natigilan siya. Mataman niyang tiningnan ng kanyang asawa. Parang nabasa naman ni Oscar ang nais niya nang magsalita ito. "You said last night that we will have a truce. Napag-isipan ko na kagabi, Amanda. You're right. We are already married, so we'll try to work things out." Napangiti ang dalaga sa kanya. Kaya nahinto siya ng bahagya at agad ding nakabawi sa pagkabigla. "Let's go. I have an appointment at an hour." "Oscar, pwede bang dumaan muna tayo sa coffee shop sandali? May bibilhin lang ako, please." Lumingon nito sa kanya. "Alright." Nang matapat sila sa coffee shop, ay nilingon niya si Oscar. "Please wait here. Sandali lang ako." Hindi na niya hinintay pang makapagsalita si Oscar at bumaba na. Dire-diretso siya sa loob at agad na nag-order ng 2 cappuccino. "Ano pong pangalan ng ilalagay ko, ma'am?" "Amanda yung isa at Oscar naman yung isa." Nagsusulatan na ng kahera ang cup ni Oscar ay nagsalita siya. "Miss, can you put thank you there?" "Sure, ma'am." Sagot naman ng kahera. At tingitian ni Amanda ito at nagpasalamat dito. Nagpa-park naman si David malapit sa coffee shop. Nang makita na niya si Amanda na nasa loob ng coffee shop at umu-order, bumaba siya ng kotse para salubungin nito. Ngunit, nahinto siya na makitang dalawa ang hawak nitong kape at patungo na sa kotse na nakapark mismo sa harap ng shop. He thought it was her husband. Nakadama siya ng paninibugho dito at dali-daling umalis at nagtungo sa eskwelahan. Sa sasakyan, inabot ni Amanda ang isang kape kay Oscar at binalingan siya nito. "Coffee?" Tumango ang dalaga at ipinakita ang thank you Oscar na nakalagay dito. "Para saan yun?" tanong ng asawa. Ngumiti naman si Amanda. "Thank you for the truce. Let's go. You're gonna be late on your appointment." Ilang segundo muna siyang nakatitig sa nakangiting dalaga bago pinaandar ang kotse. Hindi mapigilan ni Amanda na mapangiti.
Muling nabuhay ang mumunting pag-asa sa kanyang puso at ngayon ay titiyakin niyang magiging maayos ang magiging pagsasama nila ni Oscar. Gagawin niyang lahat to please him. Nagulat si Amanda nang tapikin siya ni Angel. Hey! Tumawa si Angel. Hey ka dyan. At kailan ka pa naging magugulatin? Tiningnan niya ang kaibigan. Ano ka ba naman? Hindi ako nagulat. Ang sakit mo kaya manghampas? Tumawa silang pareho. Sabay silang naglalakad sa garden ng school. Anong nangyari sa'yo kahapon? Bakit ka umabsent? Ngumiti siya sa kaibigan. Anong ibig sabihin niyang ngiti na yan, ha, Amanda? Angel, umuwi na ang asawa ko. Angel frowned. So, kaya pala absent ka kahapon? Sa wakas, uwi din ang magaling mong asawa. So, bakit daw siya disappearing act for more than 3 days? Aber? Huminto ito sa bench na nasa ilalim ng malaking puno at naupo. Umupo din si Amanda sa tabi ng kaibigan. I told you, he's a busy man. Nagtungo siya sa Taiwan to meet clients. Bakit hindi ka man lang sinabihan? And hello? Katatapos lang kaya nakasal niyo nun? I know. Sa tingin ko magandang oportunidad yon na hindi niya mahindian. Maybe. Imagine, pinagpalit niya ang honeymoon niyo sa business trip na iyon? Yung iba nga dyan nagmamadali sa honeymoon eh. Pinamulahan ng mukha si Amanda. Not from embarrassment, but she remembered their first night together. Pero Amanda, siguro bumawi naman siya sa'yo pagdating niya for sure. Nagiwas ang tingin sa Amanda dahil lalong nag-init ang kanyang mukha. Uy, you're blushing my friend. So, tama ako? Tinapik ni Amanda ang kaibigan. Ano ka ba, Angel? Tumawa naman si Angel sa naging reaction niya. Niyaya niya na itong pumunta sa kanilang unang klase upang maiwasan pa itong magtanong pa. Hindi nila napansin ang nakaupo sa isa pang bench na nasa likod ng malaking puno. Ito was David at rinig na rinig nito ang usapan ng dalawa. Samantala, nakatitig lang si Oscar sa kape na binigay ni Amanda. Ubos na ito, ngunit hindi niya pa magawang itapon. Nang matikman niya iyon, ay nagulat siya na cappuccino ito. Funny but, pareho sila na laging ino-order sa coffee shop na iyon. Lihim siyang napangiti. Not but he thought. Naisip niyang tama din ang kanyang asawa. They will try to work things out. Kasal naman na din sila. Wala ding mangyayari kung patuloy silang hindi magpapansinan. They will serve each other. Tulad niya na kailangan niya ito at impluwensya ng pamilya nito para mapagpatuloy ang kanilang kumpanya. Natigilan siya. Ano kaya ang dahilan ng kanyang asawa sa pagpayag na pakasal sila? Ni hindi naman niya naitanong dito ang intensyon nito sa pagpayag sa kasal nila. Ni hindi niya ito naringgan ng pagtutol. Was it because napakamasnuring anak lang ni Amanda kay Don Samuel? That he don't know, isa lang ang natitiyak niya na may dahilan din sa Amanda sa pagpayag na pakasal sa kanya at iyon ang gusto niyang malaman. Naputol ang kanyang pag-iisip na tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. It was her assistant telling him that one of their clients arrived. It's their psychology class with David as their professor. Nararamdaman ni Amanda na madalas siyang tignan nito. She tries to ignore him for the last few days dahil naiilang na siya kay David at gusto niya nang itama ang lahat. Pinagsisihan na niya talaga ang naging padalos-dalos niyang desisyon sa pagpayag na ligawan siya nito. At pagsagot dito bilang nobyo, mas gusto niya pa na magkaibigan lang sila. Ng mga panahong iyon, hindi pa din siya makamove on sa pag-alis ni Oscar. His first love. Nakakatuwang isipin na kailanman ay hindi sila naging close ng asawa. Pero ito ang itinatangi ng kanyang puso. Simula nang makita niya ito, nang siya ay 12 anyos. Si Oscar noon ay 17 taong gulang, na pumunta sa kanila kasama ang ama nitong si Ramon. Lagi itong kausap ng kanyang ama sa kanilang hardin. Lagi niya itong tinititigan mula sa bintana ng kanyang kwarto. Naalala pa nga niya nung bigla ito napatingin sa gawin niya dahil
Naramdaman siguro nito na nakatingin siya. Para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa din ito inaalis ang tingin sa kanya, kaya agad siyang umatras at nagtago. Halos madinig na niya ang pagkabog ng kanyang puso sa pagkapahiya dahil nahuli siya nitong nakatingin sa kanya. Nang malaman niya ang pag-alis nito upang mag-aral sa Amerika ay naging malungkutin siya. Pinagbuti niya na lang ang kanyang pag-aaral at sinunod ang kanyang ama na hindi magnobyo, na kahit hindi ito sabihin ng kanyang ama ay susundin niya. Dahil umaasa pa siyang babalik si Oscar. Not until nang makilala niya si David. Nasa coffee shop sila ni Angel nang lumapit ito at nagpakilala. Doon nag-start ang kanilang pagkakaibigang tatlo. Lingid sa kaalaman ni Angel ay niligawan siya ng binata. Ayaw niya sana pumayag dahil mas gusto niyang maging kaibigan lang ito. But he was consistent, kaya naisip niyang pagbigyan ito. Gusto niyang subukan na magmahal muli at baka makalimutan niya ang kanyang first love. Ngunit, nakiusap siyang ilihim ang kanilang relasyon dahil sa kanyang ama, hanggang matanggap ito at maging professor sa kanilang pinapasukang universidad. Tuloy pa din ang kanilang relasyon at tumagal ng mahigit na 1 taon. Walang mairereklamo si Amanda sa binata. Mabait ito at maalalahanin. Gusto nito na mapakilala sa kanyang ama, ngunit pinakiusapan niya itong huwag na muna. Gusto niya muna kasing ipakita sa ama niya na makakapagtapos muna siya tulad ng pangako niya dito. At pumayag naman si David sa usapan nila. Pero isang araw, ay nalaman niya sa kanyang ama na nagbalik sa bansa si Oscar upang pangasiwaan ang business ng pamilya nito. Ay siya naman pagkabog ng puso niya sa pagragasa ng mumunting alaala kasabay niyon ang pag-ahon ulit ng kanyang nararamdaman sa binata. She realized what he felt for David was just only a brotherly affection and a confidant because she was very vulnerable at that time. Nag-guilty siya sa ginawa niya kay David dahil parang ginawa niyang rebound ito. Naalala niya ang huling pagkikita nila sa coffee shop. Hey, what would you like? Tininan niya ito. David, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hinawakan nito ang kamay niya. What's wrong, honey? Bahagya niyang binawi ang kamay niya mula dito at yumuko siya bago niya tingnan ito. Gusto ko nang makipaghiwalay. Nakita ni Amanda ang pagkabigla sa mukha ng kanyang kaharap. Tell me, Amanda, what happened? Did your father found out about us? Willing akong kausapin siya, Amanda. Kung yun lang ang problema. Saad ng binata. Umiling siya at nabahala. Hindi niya alam ang sasabihin niya dito. I think this is all wrong. Anong ibig mong sabihin na mali ito? Tell me, Amanda. Nakita ng dalaga ang pagyukom ng mga palad nito. You are my professor and I'm your student. I think. Pinutol nito ang kanyang sasabihin. Yun lang? Don't give me that reason. I don't believe you. It was your father, right? Mahina, ngunit mariing bulalas ng binata. David, that is nothing to do with this. Wala siyang alam. Please understand. Pakiusap ng dalaga dito. Go home, Amanda. I think you are stressed. Hindi ka pa makapag-isip ng tama. I'll call you later. Akmang aalis na si David nang pigilan niya ito sa kamay. Please, David. I want us to be just friends. Sana maintindihan mo ko. Tiningnan siya nito ng matagal bago nagsalita. No, Amanda. Umuwi ka na. Mag-uusap tayo sa susunod na araw. At sa mga araw na iyon, ay okay ka na. Nalilito ka lang. Sasagot pa sana siya, ngunit lumabas na ito ng coffee shop at naiwan siyang nakatulala pa din. Magmula noon, ay iniiwasan niya na ito lagi. Nagtataka at nagtatanong man si Angel sa kanyang mga ginagawi, ay kung ano-anong rason lang ang kanyang sinasabi. Bahagya siya napapitlag nang maramdaman ang bahagyang pagsiko ni Angel. Hey, Amanda! Nakatulala ka na naman. Ano bang iniisip mo?
ni hindi mo nga natitinig ang pagtawag sa'yo ni Sir David. Tininan niya ang kanyang kaibigan at tumingin kay David na wari ba'y hinihintay ang kanyang sagot mula sa tanong nito na hindi naman niya narinig dahil abala siya sa kanyang iniisip. Dahan-dahan siyang tumayo. Sir? Inulit ni David ang tanong nito sa kanya. As I was saying, what do you think is the primary reason why schizophrenic patients develop what kind of mental illness? Sandaling nag-isip si Amanda. Buti at nakapagbasa siya tungkol dito kagabi. Schizophrenia develop as early as childhood, and the primary reason is poor familial relationship. Mataman siyang tinignan ni David bago ito nagsalita ulit. Dahan-dahan siyang umupo sa kanyang upuan at binulungan siya ni Angel. Ano bang nangyayari sa'yo? Buti na't sagot mo yung tanong ni Sir. Wala ka na naman sa sarili mo. May problema na naman ba sa asawa mo? Umiling siya. Wala. May naisip lang kasi ako. Ngumiti siya kay Angel kaya hindi na ito nagtanong pang muli at itinoon na ang kanilang atensyon sa klase. Paano iiwasan ni Amanda si David at ano ang gagawin ni Oscar pag nalaman ang tungkol sa kanila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.